Ganda naman ng babae na yan, komento ni Genggeng habang nakatingin sa kanya. Tiningnan naman ni Portia ang sariling refleksyon at napangiti. Tiningnan niya si Genggeng saka umikot pa. Grabe na yan, baka maging kambal pa anak niyo kung sakali, dugtong nito. Natawa lamang si Portia, nakasuot siya ng kulay baby pink na gown. Lalo siyang naging innocent itingnan. Naka-messy bun ang kanyang buhok at light lang ang kanyang make-up. Para siyang diwata sa sobrang kagandahan. Are you ready? Napalingon naman siya at nakita sa hambo ng pintuan nakasandal si Theodore, suot nito ang mamahaling suit. Kulay puti yun at para itong prinsipe. Sige na, umalis na kayo. Baka malate pa kayo sa main event, wika ni Genggeng. Nilapitan ni Theodore ang dalaga at hinapit ang baywang nito. Huwag na lang kaya tayong tumuloy, bulong nito sa kanyang tainga. Nakaramdam naman siya ng kilati at mahinang tinapik ang balikat nito. Sira, aniya at inayos ang necktie nito. Ang sakit sa mata, reklamo ni Genggeng at nakaismid na lumabas na ng kwarto. Natawa na lamang silang dalawa. Inaalaya na siya ng binata hanggang sa labas at sumakay na ng kotse. Tahimik lang sila sa biyahe. Ligaw tingin naman ang ginagawa niya sa katabi at napangiti. Baka matuno na ako titig mo, wika ni Theodore at hinawakan ang kanyang kamay. Hinalikan pa iyon ng binata. Huwag kang lalayo sakin mamaya, okay? Ayaw kong makipag-usap ka kung sino mamaya. Kung kakausapin kanila humindi ka agad, saad nito. Higpit mo naman, natatawa niyang komento. I'm territorial, what's mine is mine, sagot nito. Tumungo naman si Portia rito at ninitian ng matamis. Pagdating nga nila ay kaagad na inalalayan siya nitong bumaba. Kamantek pa siyang matamba, mabuti na lamang at nalalayan siya kaagad ni Theodore. Careful baby, anito, nasilaw siya sa mga nagliliwanag na flash ng camera. Inalalayan siya nito papasok sa loob at ni hindi na nga nagpaunlak pa ng interview si Theodore. Pagdating nila sa loob ay kaagad na nailang si Portia. Halos lahat ay nakatingin sa gawin nila. Napahawak siya ng mahigpit sa braso ng binata. Don't look down, hindi tinatago ang kagandahan mo Portia, mahinang sambit nito. He looks at her lovingly. Portia then smiled at him. Elizalde, ba't isa kanya ng binatang nakasut din at panakanak ang tiningnan si Portia. Don't check ang my fiancé Calderon. Tanong nito sa lalaki. Tumawa naman ito ng alanganin at akmang makikipag-handshake pa kay Portia nang tanggapin iyon ni Theodore. She's perfectly fine, as you can say. Hindi mo na kailangang kamustahin. Love, this is Gerard Calderon, ani Theodore. Portia just pursed her lips. Kita niya pang tila napahiya naman yung lalaki. Hindi ko alam na sobrang ganda pala nitong girlfriend mo, komento nito. Tila manghang-mangha pa rin habang nakatitig kay Portia. Fiancé, Theodore corrected. Gerard raised his hands in defeat and smiled. Fine, fine. Walang aagaw sa kanya, dude. Don't worry, you're my friend, nakangiting anito at napailing-iling na lamang. Glad you know, ani Theodore. Gerard then paved the way for them papunta sa table nila. It's really a bad idea that we came here, reklamo nito. Mukhang naiinis na. Ha, bakit? Nagtataka niyang tanong. Kunot na kunot ang noong hinarap naman siya ng nobyo. Can't you see them staring at you? May mga kasama naman sila ba't patitingin sa'yo? Gusto kong kuhanin ang mga mata nila at paisain isa-isa, inis nitong sagot. Natigilan naman si Portia at napailing. Jealous? Natatawang tanong niya rito. To its maximum level, sagot nito. Hindi lang titig ng mga lalaki ang napapansin ni Portia, pati na rin ang mga masasamang tingin ng mga babae. Wala naman siyang magagawa. Alam naman ng mga ito na kasama niya si Theodore kaya hindi niya magets kung ano ang nagawa niya at parang mga galit sa kanya. Ilang sandali pa ay nagsimula na rin ang program. Napilitan pang umalis si Theodore nang dumating ang celebrant. Ipinakilala muna siya rito bago umalis saglit at may kailangang pag-usapan. Naiwan siya sa table niya at pinapanalangin niyang sana ay walang ni isang asungot ang lalapit. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang damit nang mamataan si Maggie sa hindi kalayuan. Lumapit pa ito kay Theodore at nagpapapansin subalit lumayo ang binata. Kita niyang pinagtawanan pa ito ng ibang mga babaeng guest. Lumingon ito sa gawin niya at tinikwasan siya ng kilay. Wala naman siyang magawa nang lumapit ito kaya hinayaan niya na lang.
Nakasuot ito ng revealing gown. Kulang na lang ay lumuwa ang dibdib nito sa kalusugan. You're here. Buti pinapasok ka ng guard noong nawala ka sa listahan ng mga taga-upper class, wika nito at umupo sa kaharap niyang upuan. Sino ba ang susubok na pumihil kung si Theodore ang kasama ko, sagot niya rito. Natawa naman ito ng pagak. Proud ka pa niyan ha? Hindi ka ba talaga nahihiya? Maliban sa mukha mong kukunat din naman pagtanda ay wala ka ng ibang maibigay na tulong sa kanya, saad nito. Napailing na lamang si Portia at napahinga ng malalim. Heto na naman at pabalik na naman sila ulit sa mga sambat nitong walang katuturan. Wala ka nang ang pera, pabigat ka pa. Alam mo Maggie, masyado na bang matiwasay ang buhay mo at pati problema ng iba ay pinuproblema mo na rin. Kung ano-ano ang lumalabas sa bibig mo pero tumitikom naman kapag nandyan na si Theodore. Kung talagang concern ka sa kanya, diretsa mong sabihin sa kanya. Gusto mo bang manliit ako sa mga sinasabi mo? Huwag na, hindi yan tatalab sa kin, maniwala ka, mahina hong saad niya nito. Dahil hindi siya nakikinig sakin, sagot nito. Kita niya pa ang panlalaki ng butas ng ilong nito. Natawa naman siya rito at napabuga ng hangin. Maski siya ay hindi nakikitang magiging problema ang mga yan in the future. Wala ka rin namang ambag sa buhay niya kaya ba't ka nangingialam? Unahin mo kaya munang pakialaman ang sarili mo bago ang iba. Stress ka na masyado. Hindi mo ba talaga gets ang gustong iparating ni Theodore sa'yo? Hindi kanya gusto. Sa laki ng kasalanan mo sa kanya pasalamat kat hindi ka pa binabalikan. Huwag mo na ring hintayin na maubos ang pasensya niya sa'yo't paniguradong pagsisisihan mo, aniya rito. How dare you? Tinatakot mo ba ako ha? Kapag nalaman ni Theodore ang mga sinasabi mo sa tingin mo. Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Kaya nga gusto kitang samahan na makipag-usap sa kanya Nang sa ganoon mapansin ka naman niya kahit papaano, aniya rito at tiningnan ang dibdib nito sa kanapailing. Kita niyang nairita ito sa klase ng tingin niya. You're jealous. Hindi mo matanggap no na kaya kitang talunin sa pisikal na aspeto. Lalo na sa katawan, proud nitong saad. Hindi kasing baba ng pag-iisip mo ang utak ko. Kung palakihan ng dibdib ang labanan ay talagang panalo ka na. Kaso hindi aanhin ba ni Theodore ang malaking dibdib kung sakali? Masusuot ba niya yan? Meron din naman ako rito kahit papaano. Hindi kalakihan at hindi rin kalaitan. Tamang-tama lang sa kamay niya, wika niya rito. Natigilan naman ito at napahinga ng malalim. Talagang pinipigilan ng sarili na sakmalin siya. Natawa naman si Portia, ramdam na ramdam niya ang gigil nito. Walang hiya ka talaga, gigil nitong sambit. Ngumiti ito ng pilit at tiningnan siya ng mariin. Okay lang maging walang hiya, at least mahal ng taong mahal ko. Ikaw hanggang dyan ka na lang, bitter forever ka, aniya rito at sumimsam ng tubig sa goblet niya. Akmang isasaboy ni Maggie sa kanya ang hawak nitong wine nang mabilis siyang magsalita. Theodore, aniya, kaagad na naibuhos naman iyon ng dalaga pabalik sa kanya. Napalingon ito at galit na tiningnan siya nang makitang wala ang binata. Natawa naman si Portia rito. Basang-basa ang itaas na bahagi ng gown nito. You should be thankful dahil maraming tao rito at kasama mo si Theodore, galit nitong wika. Theodore, mahinang sambit ni Portia. Sa tingin mo ba talaga maloloko mo ako ulit ha? Shame on you. Sa tingin mo ba talaga natatakot ako ha? Sino ka ba? Isa ka lang namang hampas lupa na umaasa sa yaman ni Theodore. Ang kapal-kapal ng mukha mo. Pabigat at walang ambag, landi lang ang kayang ibigay. Kung sumaktong wala tayo rito sisiguraduhin kong. What? Natigilan naman ito at nanlaki ang mata nang marinig ang binata. Hinarap ito ni Maggie at alang-inang napangiti. Theodore, wika nito. What are you going to do Maggie? I want to hear it, sambit nito. Umiling-iling naman ang dalaga at tila hindi na mahanap ang tamang salita rito. Galit na tiningnan nito si Portia at idiniin. Siya ang may kasalanan, anito. Kumunat naman ang noo ni Portia at napailing. Stay away from us Maggie. Hinayaan kita sa ginawa mo dahil nasa critical condition ang lolo mo. Hindi niya kakayanin ang kahihiyan once malaman ng mga tao ang ginawa mo. My patience is wearing thin, huwag mo na akong bigyan ng dahilan para sirain ang buhay mo, malamig nitong wika at nilapitan na si Portia. Umuwi na tayo, saad ng binata.
Tumango naman si Portia at nilingon si Maggie na hindi makagalaw sa kinatatayuan. Aywan, nakangiting bulong ni Portia na lalong nagpagalit sa dalaga. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman ngayon. Kinabukasan ay balik eskwela na naman siya. Talagang tinutuo ni Theodore ang sinabi nito. Hatid sundo siya ng nobyo. Okay ka na ba? Yuzis ni Gemma sa kanya. Nakangiting tumango naman siya. Mamaya pupunta tayo sa farm nila team para sa field project ni Professor Reyes, sambit ni Gemma. Talaga? Oo, excited na nga ako. Gusto kong kaibiganin ang family niya. Para kung sakaling maging kami hindi na mahirap, anito. Natawa naman si Portia at pinindot ang tagiliran nito. Kilig na kilig ka tudyo niya. Napaikot lamang nito ang mga mata. Alam mo, pansin kong bumabait na sa Kinsey team. Nagkaka-chat na rin kami, kinikilig nitong kwento. Maganda yan, baka iyan na ang sign, aniya rito. Sana nga nakabusangot nitong saad at mabilis na inayos ang sarili nang pumasok ang binata. Napailing na lamang si Portia at natawa sa kaibigan. Bagay na bagay itong dalawa. Parang mga aso't pusa. Ilang sandali nga ay umalis na sila. Sakay ng school bus ay umalis na sila papunta sa farm. Pagdating nga nila ay sobrang namangha sila sa nakita. Ang lawak, ang tataba ng mga tanim, at napakalaki ng fish pond. Marami ring mga alagang hayop. Kaagad na nagsalita naman ang professor nila at ipinakilala ang ina ni Tim. Maganda ito at mukhang mabait. Feel free to roam around. Pagkatapos nyo ay dummer itso na kayo sa alfresco namin sa unahan, para makakain na rin kayo. Nagpahanda ako ng mga pagkain para sa inyo, wika nito. Naghiyawan naman sila at nagpasalamat na rito. Nakahawak lamang sa braso niya si Gemma at ang lamig ng kamay. Mukhang kinabahan pa ang kaibigan. Nagsitinginan na nga sila sa paligid. Kaagad na pumunta naman siya sa mga gulay at napangiti nang makitang ang tataba ng mga iyon. Mahilig ka ba sa gulay, iha? Napalingon si Portia at napangiti nang makita ang ginang. Hello po, opo, sagot niya rito. Pareho pala tayo, mas gusto ko ang gulay kaysa bulaklak, kwento nito. Ay parehas po pala tayo, nakangiting aniya. Organic to lahat, hindi ako gumagamit ng mga harmful chemicals. Gusto ko kasing safe at masustansya ang kinakain ng pamilya ko, sagot nito. Sa ganda mong yan, nakatutuwa at mas pinili mong mag-agriculture, dagdag nito. Lion po kasi ang pangunahing hanap buhay roon sa probinsya namin, Leon po ang nagpapakain sa mga tao roon, pangunahing hanap buhay na rin. Maliban sa maganda sa kalusugan ay mura pa. Malaki rin po ang pagpapahalaga ko sa mga farmers dahil malaki ang kontribusyon nila sa atin. Farmer din po ang mga relatives ko, at alam ko pong hindi yun mababang propesyon, aniya rito. Correct. Kung walang farmers, wala tayong kakainin sa panahon ngayon. Hindi tayo mabubuhay sa mga processed foods, sambit nito. Tumango naman si Portia. Gusto mo bang magdala ng pechay? Marami akong tanim doon sa unahan, nakangiting wika nito. Po, nakakahiya naman po, aniya rito. Ngumiti naman ito. Nako, huwag kang mahiya. Natutuwa nga ako at ngayon lang ako nakamit ng babaeng may parehong interes sa kin, napakaganda pa, sagot nito. Mommy, sabay namang napalingon ang dalawa at nakita si Tim. Oh, anak, ano ang ginagawa mo rito? Ba't mo enman iniwan ang ibang kaklase mo? Tanong ng ina nito. Why are you here? Asek nito sa ina. Mukhang nahihiyapat napapakamot na lamang sa kanyang ulo. Natuwa kasi ako rito. Kilala mo ba siya? Sa lahat ng estudyante siya lang ang pumunta rito sa gulayan, layong iba mong kaklase kasi nandoon sa mga hayop, sagot ng kanyang ina. Pasensya ka na Portia ha. Mommy naman I already told you to hide yourself kapag nandito na sila, reklamo nito. Napangiti naman ito at napailing. So, this is Portia Suarez. Tanong nito, nagulat naman si Portia. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Tanong niya sa ginang. Goodness, nakwento kasi sa akin itong anak ko na may kaklase siyang Gus. Mom, pidgel ni Tim sa ina at hihilahin na ito palayo nang tumigil ito. Anak, kung ito naman ang magiging girlfriend mo ay walang problema. Botong-boto ako, anito at nginitian ng matamis si Portia. Natigilan naman ang dalaga sa sinabi nito. Naku po, aniya lang. Iha, mabait itong anak ko. Saka may hitsura rin naman ito at responsableng anak.
Baka naman may nararamdaman ka rin dyan, huwag na kayong magpakiramdaman ha, saad nito at kinindatan pa ang dalaga. Mommy, ano ba, nakakahiya, ani Tim at gusto na yatang hilahin ang ina niya. Bitiwan mo nga ako Tim. Oo na, ito naman. Kita na lang tayo mamaya Portia ha. Maghahanda ako ng masarap na pagkain. Enjoy kayo rito ha, huwag mahihiya. Sige na, anito at kamakaway na umalis. Hindi mapunit ang ngiti sa labi at tila ba kilig na kilig. Natawa na lamang si Portia. Ang bait ng mama mo, komento niya. Pasensya ka na kay Mommy, wika ni Tim. Okay lang, sagot niya habang nakangiti. Bumalik na siya sa ginagawa at natutuwa siya sa mga pananim. Portia, pwede ba kitang makausap? Tanong nito. Tungkol saan? Sagot niya rito habang busy pa rin sa pagtingin-tingin. Portia, sinubukan ko naman eh. Iyong sinabi ni Mommy kanina totoo iyon. Gustong gusto talaga kita. Maniwala ka, sinubukan ko namang gustuhin si Gemma kaso hindi ko kaya. Kung patuloy kong lalakoan ang sarili ko, baka masaktan ko pa si Gemma pagdating ng panahon, wika nito. Natigilan naman ang dalaga at kunot ang noong nilapitan ito. Tim, hindi ba nag-usap na tayo? Tigilan mo na to, wala kang mapapalasakin, masasaktan ka lang, sagot niya nito. Huminga siya ng malalim at tiningnan nito ulit. Ikakasal na ako, huwag mo akong bigyan ng rason para hindi ka nakausapin pa ulit. Marami naman dyan eh, hindi lang ako ang babae sa mundo. Huwag kang magbulag-bulagan, si Gemma, siya ang para sa'yo. Mahal ka niya at lahat gagawin niya para sa'yo, giit niya nito. Mabait si Gemma, at thoughtful. Outgoing at paniguradong loyal, dagdag niya pa. Pero hindi ikaw yun. Hindi ko kayang gustuhin ang iba Portia. Ikaw lang talaga ang gusto ko pilit nito. Tigilan mo na to, hindi ka na nakatutuwa. Sa tingin mo kapag nalaman ta ni Theodore matutuwa siya. Huwag mong guluhin ang buhay ko mahal na mahal ko si Theodore. Mahal ko ang kaibigan ko. Tigilan mo na to, inis niyang saad at akmang tatalikuran na ito ng mahigpit na hinawakan ni Tim ang kamay niya. Portia, ano ba ang gusto mong gawin ko? Lahat gagawin ko para sa'yo. Kaya kung pantayan si Theodore. Kaya kung abutin ang kinaroroonan niya. Bigyan mo lang ako ng chance, sambit nito. Kailanman hindi mo mapapantayan si Theodore. Magkaiba kayo, at masyado kang malayo sa level niya. Hindi mo siya kilala, sagot niya nito. Ilang sandali pa ay tumulim ang mata nito at hinila siya. Gulat na gulat siya nang dumampi ang labi nito sa kanya. Portia, nanlaki ang mata niya at mabilis na itinulak si Tim sa kamalakas na sinampal. Gago ka, sanggal niya rito at kaagad na sinundan si Gemma. Gemma, sandali, tawag niya rito. Tumakbo ito palayo sa kanya kaya sinundan niya ito. Napatingin na rin sa kanila ang ibang kaklase nila. Pakiramdam niya ay sandaling nagdilim ang kanyang paningin at sobrang sakit ng kanyang tuhod nang madapa siya dahil sa baging. Portia, ani ng kanyang kaklase at tinulungan siyang makatayo. Napahawak siya sa kamay nito at mariing napapikit nang maramdaman ang sakit sa kanyang tiyan. Portia, okay ka lang. Napanganga siya at pinipigilan ang sarili na mapasigaw. Ang anak ko, mahinang saad niya at napahawak sa kanyang tiyan. Terrace sa loob, wika ng classmate niya at inalalayan siyang makatayo. Portia, nag-aalalang wika ni Tim at mabilis na binuhat siya papasok sa loob ng bahay nito. Hindi na siya nakareklamo pa dahil kumikirot din ang kanyang tuhod. Maingat na pinaupo siya ni Tim sa sofa at kaagad din namang dinaluhan ng ina nitong may dalang gamot. Ito pa mismo ang gumamot sa kanyang tuhod na nagasgasan. Pasensya ka na Portia ha, wika ng ina ng binata. Kita niya pang nagkukumpulan ang kanyang mga kaklase sa labas. Nahiya naman siya. Gasgas lang po yan, aniya rito. Kahit na, sagot ng ina ni Tim. Napaigik siya sa hapdi at kaagad na hinaypan naman iyon ng binata. Hindi niya ito mapaalis dahil kasama nila ang ina nito. Ayaw niyang maging bastos. Napatingin si Portia sa labas at nakita si Gemma na malamig na nakatingin lamang sa kanila. Gusto niya itong kausapin kaso sumasakit pa ang puso niya. Susubukan na lang niya mamaya. Nang maging okay nga ay kumain na sila at tinapos na ang kanilang trip. Akmang lalapitan niya si Gemma nang bigla itong umalis. Mukhang iniiwasan siya, nasaktan naman siya roon. Naiintindihan naman niya na galit ito o masama ang loob sa kanya pero sana naman ay makinig muna ito sa kanya.
Gusto niya itong kausapin pero mamaya na lang sigurong uwian. Ayaw niyang pilitin ito lalo pa at nasaktan ito. Huminga na lamang siya ng malalim. Pagsakay nga nila ng bus ay ayaw rin itong makatabi siya kaya nakipag-change seat ito sa iba. Tiningnan niya ang kaibigan na masayang nakikipagharutan sa classmates nila. Alam niyang peke ang mga ngiting iyon. Pagkabalik nila sa eskwelahan ay sakto namang uwian na rin. Mabilis na nilapitan naman niya ito. Gemma, mag-usap naman tayo aniya rito. Tiningnan lamang siya nito. Para ano pa? Para ipamuka sa Kim kung gaano ako katanga. Molditang sagot nito at umalis na ng room nila. Patakbong sinundan naman ito ni Portia. Buti na lang at kaunti na lang ang mga estudyanteng hindi nakauwi. Ang iba kasi ay may klase pa. Gemma, makinig ka naman sakin aniya rito at pinigilan ang braso nito. Iwinaksin nito ang kanyang kamay kaya nadismaya si Portia. Para ka namang hindi kaibigan, aniya rito. Natawa naman ito ng pagak. Talaga, ano ba ang tawag sa'yo? Sagot nito. Nasaktan siya sa tono ng boses nito. Gemma, mag-usap naman tayo ng maayos. Ayaw ko sa tono mo. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo pero makinig ka naman muna sakin, aniya rito. Napaigik siya ng maramdaman na naman ang sakit ng kanyang puson. Makinig sa ano? Makinig sa mga jokes mo. Ano ha? Masaya ka na ba? Masaya bang tingnan akong naging desperada? Masaya ba sa pakiramdam na nakikita akong nasasaktan dahil kay Tim? Masaya ka na ba at araw-araw kang nasasample na tanga ako? Asek nito at may iyak na. Ganyan ba ang pagkakakilala mo sa Kim? Dismayadong sagot niya rito. Hindi, baka nga hindi pa rin kita talaga kilala. Masyado lang akong nagtiwala sa iyo, puno ng hinanakit ang boses nito. Huwag mo naman akong i-judge agad, layong nakita mo, kagaya mo ay nagulat din ako. Hindi ko gusto si Tim. Lalong alam mong may ka-live-in ako, aniya rito. Natawa naman ito ng pagak. Live-in lang Portia. Hindi ko hawak ang isip mo, at hindi ko alam kung totoo bang kaibigan mo ako o hindi. Dahil kung totoo kang kaibigan sa Kim hindi mo gagawin yun, baka nga tama sila. Naging bayaran ka noon bago mo nakilala ang jowa mo ngayon diba? Mabigat nitong sambit. Umiling naman si Portia, pakiramdam niya ay pinunit-punit ang puso niya sa sakit. Hindi niya akalaing marumi pala ang iniisip ni Gemma sa kanyang nakaraan. She criticized her based on hearsays. Pero wala naman itong alam. Gemma, hindi ko magagawa yun. Kung meron mang may kasalanan noon, si Tim ang sisihin mo. Hindi ko alam iyon, giit niya rito. Mariing tinitigan lamang siya nito at tinalikuran. Hayaan mo muna ako, wika nito at lumabas na ng gate. Hinabol naman ito ulit ni Portia. Gemma, ba't ka ba nagdududa sa Kim? Ramdam mo naman sigurong naging mabait ako sa'yo at genuine iyon, naiiyak na niyang saad. Nakita ko lahat Portia, narinig ko lahat, umiiyak nitong sambit. Nakita mo naman pala at narinig mo pa. Wala naman akong ginawang masama pero bakit parang sakin mo ibinubuntan lahat ng galit mo? Tinuring mo ba talaga akong kaibigan o kaya ka lang nakipagkaibigan sa Kim dahil napilitan ka lang? Saad niya rito. Hindi mo kasi alam Nakakainis ka na, lahat na lang nasa sayo na. May boyfriend ka na nga pero bakit ayaw ka pa ring tantanan ni Tim? Nagagalit ako dahil lahat na lang gusto ka. Lahat na lang talaga. Paano naman ako? Matalino ka, may kaya sa buhay, matangkad, maganda, at mabait, nai-insecure ako roon. Tanggap ko naman sana na iba-iba tayo, pero hindi ko matanggap na ang lalaking mahal ko ay may mahal na ring iba. Hindi ko kaya yun. Ang sakit lang din sa part ko nang makita ko kanina na ang saya-saya nyo kasama ang mama niya. Sa tingin mo ano ba ang mararamdaman ko? Alam mo namang gustong-gusto ko siya pero hinahayaan mo pa ring lapitan kanya, sambat nito. Napipilan naman si Portia, ngayon nga ay siya na ang nababaligtad. Naririnig mo ba ang pinagsasabi mo ngayon? Tanong niya rito. Huwag kang magbingi-bingihan Portia, sagot nito. Napailing na lamang si Portia at napahinga ng malalim. Hindi ko alam kung bakit ka ganyan. Kung bakit mo akong ginagawang kompetisyon gayong alam mo naman na ikaw lang ang kaibigan ko rito at itinuring talaga kitang kaibigan. Alam mong ikakasal na ako, at hindi ko kayang gawin iyon. Kung alam ko lang di sana na sample ko na kaagad. Nakita mo naman diba? Paliwanag niya rito. Natawa ng pagak si Portia at nag-exhale. I can't believe you, mabigat niyang wika.
Napatingin silang dalawa sa daan ng gumilid ang itim na sasakyan. It was Theodore. "What's happening here?" tanong ni Theodore nang makababa ito. Dumber itso ito kay Portia na tahimik lang na umiiyak. "Iyang girlfriend mo nagpahalik kanina. Pagsabihan mo minsan at mukhang nakakalimutan niyang hindi na siya single," sagot ni Gemma. Hindi naman makapaniwala si Portia sa narinig at napailing. "Tanggap kong galit ka at naiintindihan kita. Pero sumusobra ka na," galit niyang saad dito. Natigilan naman si Gemma nang makitang galit na rin siya. "Sinusubukan kitang intindihin kasi alam kong nasasaktan ka. Pero ang pagbintangan ako na para bang kasalanan kung hindi ka magustuhan ng taong gusto mo at sabihan ako ng kung ano-anong masamang salita ay parang hindi mo ako naging kaibigan. Wala naman akong ginawang masama sa iyo. Ako pa nga ang naagrabyado kung tutuusin. Mabuti sana kung nilandi ko si Tim para mag-react ka ng ganyan," wika niya nito. Tiningnan niya si Theodore na masamang nakatingin kay Gemma. "Huwag ka nang magkunwaring concern, Portia," anito. Akmang magsasalita pa si Portia nang maramdaman ang sakit sa kanyang puson. Ang sakit, namimilipit siya at kaagad na dinaluhan naman siya ni Theodore. "Baby," anito at mabilis siyang kinarga. "Theodore, ang baby," nahihirapan niyang wika. Anytime ay parang magpapass out na siya sa sakit. Tiningnan niya si Gemma na tila natatarante na rin. "Portia, anito, what do you mean?" Nag-aalalang tanong ni Theodore. "Buntis ako," mahinang sagot niya at tumulo na ang luha. Napapikit siya at hindi na niya kayang tumayo. Mabilis ang kilos na kinarga naman siya ni Theodore at maingat na pinaupo sa passenger seat at nag-seatbelt. "Baby," anito habang nakahuwak sa kanyang kamay. "Ang anak natin," aniya bago mawalan ng malay.